narito ang iyong anak. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Dito, makikita natin, kaya tayong mga Katoliko, meron tayong tinatawag na, yung meron tayong larawan ng imahe ni Mama Mary, binibigay sa mga bahay-bahay. Anong tawag doon? Yung Fatima, yung Birhen ng Fatima, di ba? Enthronement. Nilalagay sa sa bahay. Tapos sa linggo ron, tapos lilipat na naman sa kabila, kasi mayroon tayong pinagbabatayan, ano? Anong pinagbabatayan natin? Sabi niya, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Tayo, mga alagad tayo ng Panginoon, no? Kaya nga tayo sa bahay, lalo sa amin, meron akong maimahin doon ng mahalay ng Birhen Maria kasi kasama siya sa puso ng isang tunay na Kristiyano. Pag hindi mo tinanggap si Birhen Maria, hindi kasama doon sa iyong tahanan, katulad ng alagad na ito, na kasama si Birhen Maria, hindi ka tunay na Kristiyano. Peke ka. Kasi pag ikaw ay tunay na Kristiyano, number one, tatanggapin mo ang mahalay ng Birhen Maria sa iyong tahanan. Katulad ng apostol, katulad ng alagad na ito, na si Juan, Evangelista. Okay? Ngayon, dumating ang salvation, Mother of God. Sino yung Mother of God? Si Birhen Maria. Anong dahilan? Bakit mayroong Mother of God? Mamaya, paliliwanag ko sa inyo. Ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mahal na inang Birhen Maria ay ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit sa kalooban ng Diyos? Yun ang gusto niya. Wala tayong question doon. Hindi natin pwedeng questionin yun dahil yun ang gusto ng Diyos Ama. Na ang si Kristo na kanyang bugtong na anak ipanahog dito sa mundo sa pamamagitan ng mahal na inang Birhen Maria. Kahit dahil po saan? Dahil sa pagsuway ng ating unang mga magulang, si Adan at Eva, ipinangako ng Diyos ang manunupo sa pamamagitan ng isang babae. Nakita niyo sa Eva at Adan nung sila magkasala. Ano sabi yung ikaw, babae, magdaranas ka ng paghihirap. Pero kahit na gano'n ang nangyari, ang Diyos naglagay o nagbigay ng isang parusa na merong kalakip na pag-ibig. Ipinangako ng Diyos ang manunubo sa pamamagitan ng isang babae. Natalakay ko na nung araw nung nakaraan yan, no? Kaya, sa Galasa 4:4, makikita ninyo, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae. Pansinin niyo yung salitang babae, ano? Yung salitang babae, sa panahon natin ngayon, pag ginamit mo yun sa nanay mo, talaga ito, mag-asawang sampal ang nakaputid mo eh. No? Yung nanay mo, dumarating, pagkatapos sasabihin ng anak, babae! Di ba? Pero yan, yung salitang babae na yan, sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng mga hari, pag yung babae, ibig sabihin, woman, my lady, yan ay isang kagalang-galang na panambitan. No? Yung mahal na yung salitang babae. At meron siyang gustong ipahiwatig dun sa salitang babae. Kasi sa Genesis 3:15, nung magkasala sa Eva at Adan, binanggit niya, kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo, binhi niya, laging maglalaban. May babaeng tinutukoy doon. Na yung babae na yon ay magkakaroon ng isang anak, at yung anak na yon, yung binhi na yon, ang siyang magiging kalaban ng binhi ni Satanas, yung babae na yon, si Virgin Mary yon, no? Kaya, babae. Ibig sabihin ng babae, binibigyang diin na yung babae doon sa Genesis 3:15, walang iba kung hindi ang ating mahal na inang Birhen Maria. Okay? Yeah. Kasi hindi na si Eva yon. Bakit natin sinabing hindi si Eva yon? Kasi kung si Eva yon, yung salitang laging mag-aaway, hindi tutugma kay Virgin Mary. Kasi si Virgin Mary, hindi siya nasakupan ng kasalanan. Kasi kung siya nalagyan ng kasalanan, hindi pwedeng gamitin yung salitang lagi. Kasi pag sinabing lagi, always yan, hindi magkakaroon ng katitingman na magiging magkaibigan yung babae na ito at saka yung si Satanas. Samantalang si Eva, naging kaibigan niya si Satanas. Bakit? Nung umuo si Satanas. Di ba? Si Virgin Mary, lagi silang magkaaway. Bakit? Sapagkat
si Virgin Mary yung maglalabas ng binhi. Yung binhi na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya yung Genesis 3:15, bagamat nandun sa iba, ang tawag natin dyan by allusion, si Virgin Mary ang pinatutungkulan nung talatang yun. Okay? Yun. Sinabi ko na, pinaliwanag ko sa ito. Itong salitang Maria pa lamang, tandaan nyo lang yan, meron na kayong mailalagay sa isip ninyo, sa puso ninyo, yung kahalagaan ng salitang Maria. Sapagkat mayroong mga ibig sabihin yan. No, mother, ina ng lahat, no? Napakaliwanag naman, no? Sabi ng talata sa John 19, mula sa oras na yon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. At siya, ang ating mahal na inang Birheng Maria, kasama-sama siya ng mga apostol. Yung 120 na mga apostol, nung dumating yung Holy Spirit, doon sa upper room, kasama si Mama Mary doon. No? Ando doon siya. Kaya kasama lagi si Mama Mary. Okay. Mother, ina nating lahat si Mama Mary. Annunciation, pagdalaw ng anghel. Nung dumalaw ang anghel, anong sagot ni Mama Mary? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ganun din tayo. No? Minsan dumadalaw sa atin ang Panginoon, dumadalaw sa atin ang anghel, dumadalaw sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong pinipili ng Diyos, maaaring katulad ngayon. No? Maaaring kung darating ang mga PLSS o kung mayroong Bible study. Pero gano'n, no? Kinakalabit tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganyang bagay. Pagdalaw ng anghel kay Mama Mary, anong sabi? Magalak ka, ikaw na lubos sa pinakamamahal ng Diyos. Ikaw ay maglilihim, manganganak ng isang lalaki. Sabi ro, no? Tatawagin ang kanyang pangalang Jesus. Anong sabi ni Mama Mary? Ayoko. Diba? Hindi gano'n. Ang sinabi niya, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Diba? Kaya ano yung annunciation na yun? Yes! Sumagot siya ng oo. Pagkatapos ng annunciation, anong nangyari? Meron ng reconciliation. Nakaroon ng muling pagbabalik ang tao sa Diyos. Pagpapatawad, pagpapanumbalik. Paano? Nung si Kristo ay pinako sa krus, nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Ibinigay ng Diyos, ibinalik ng Diyos, yung tinatawag na sanctifying grace o yung biyayang nagpapabanal sa tao. Yun yung ibig sabihin ng reconciliation. Ano? Pagkatapos ng reconciliation, meron na tayong karapatan na maging banal. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay maging banal. Hali kayo. Yun ang sabi nyo, kaya yun ang ibig sabihin ng iglesia. Tinawag mula at dinala sa isang bagong kalakaran. Saan yun? Yun yung ating simbahan. No? Para maging banal ang sangkatauhan. Iharap niya sa Diyos ang iglesia na walang bahid kasalanan. Yun ang tayo. Kaya dito sa lupa, pinapractice natin yung pagiging banal natin. Okay? Upang maging katanggap-tanggap sa Diyos yung ating pagsamba sa Kanya. No? Adoration. Kasi sino yung ating sasambahin? Hindi yung mga anak. Kundi yung ipinanganak. Sino yun? Si Kristo. Kaya diyan pa lamang sa 5 letra na yan, makikita natin yung kahalagahan ng mahal na inang Birheng Maria. Okay? Yan, meron din yan. Lahat ng mga bansa, may mga katawagan. Hebreo, Alma, ibig sabihin yan, Star of the Ocean, sa Greek, Parthenos, dalaga magpakailanman. Sa Syria, beautiful lady, magandang dalaga. No? Yun ang ibig sabihin, sa Ingles, Our Lady. Kaya meron tayong Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, no? Our Lady of Mount Carmel. Sa Italiano, Madonna, ang aking Reyna. Sa Kastila, Nuestra Señora de los Remedios. Kaya meron gano'n, no? Nuestra Señora del Rosario. Sa Frances, Notre Dame. Yan, nakita nyo, no? Merong kanya-kanyang katawagan. Sa atin naman, ang tawag natin sa kanya, mahal. Di ba? Bakit mahal? Sabi ko nga sa inyo, 2 klase yung mahal Isang bagay. Pero si Birheng Maria, itinuturing natin siyang mataas ang kalagayan sapagkat siya mahira na ina ng tagapagligtas. Kaya nga po sa Lucas 1:28, ang liwanag ng sinasabi ron, no? Magalak ka, Maria, ikaw ay lubos na kalugod-lugod sa Diyos.
Ay nakakalungkot naman, ano? Si Mama Mary, lubos na kalugod-lugod sa Diyos. Pagkatapos yung ibang sekta, hindi man lamang magbigay galang sa mahal na Birhen Maria. Binabastos pa nila. Nagiging sagabal ang inang Birhen Maria pagdating sa pagsamba sa Diyos. Saan ka nakakita ng gano'n? No? Maling-mali. Dahilan na maging ina ng Diyos. Alam ba ninyo itong ina ng Diyos? Matagal ng panahon ito, hindi pa naging dogma ang Mother of God. Kinikilala na ito nung unang panahon pa. No? Meron nga tayong dasal na yan ang tinatawag o Mother of God. Subtuum Presidium. No? Doon sa English, under your protection, reply to your protection, O Holy Mother of God. Yun, dito na, meron na, O Holy Mother of God. Meron ng katawagan sa kanya. Meron na siyang titulong Mother of God. Tanong, kailan yan? Yan yung taong 250 BC. Nung ikalawang siglo pa lang, pinaniniwalaan na ang mahal na inang Birhen Maria ay tinatawag na nating ina ng Diyos. Okay, ngayon, bakit pa siya ina ng Diyos? Ano bang ibig sabihin nun? Lumalabas yan, may ibang nagtatanong, bakit pa ina ng Diyos? Lumalabas nun ang ina ng Diyos, parang nauna pa. Diba? Parang nauna pa si Mama Mary sa Diyos. Parang gano'n, no? Pero ano ba yung ibig sabihin? Kinakailangan malaman natin ito bilang isang Katoliko para maintindihan natin bakit natin tinatawag, why we address Blessed Virgin Mary as the Mother of God. So, tagyan natin, what is the relation of Blessed Virgin Mary to the Blessed Trinity? Tignan natin, ano ang kaugnayan o relasyon ni Mama Mary sa isang Diyos na may tatlong persona? Ito, hindi siya ina ng Diyos Ama. Yun, di ba? Ganun naman pala eh. Hindi siya ina ng Diyos Ama. Pag ganon, lumalabas, okay lang. Naintindihan natin. Hindi pala siya ina ng Diyos Ama. Sapagkat natin, merong isang Diyos na merong tatlong persona. Tandaan niyo yan, ano? Ama, Anak, Espiritu Santo. Tandaan natin, ang nagkatawang tao, hindi yung Diyos Ama. Hindi rin yung Espiritu Santo. Kundi ang nagkatawang tao, yung second person of the Trinity, which is Jesus Christ. Siya yung nagkatawang tao. Okay? Kaya, hindi siya ina ng Diyos Ama. Ngayon, hindi rin ina ni Kristo sa kanyang pagka-Diyos. Bakit? Sapagkat si Kristo ay Diyos. Hindi pwedeng ipanganak yung Diyos ng isang tao. No? Kasi sa panahon pa ng Diyos Ama, Diyos na si Kristo. Kaya hindi siya ina nung pagka-Diyos ni Kristo. Ina siya ni Kristo sa pagiging tao, pero meron tayong gustong ipaliwanag doon kung bakit. No? Okay. Hindi rin siya ina ng Espiritu Santo. Mantakin nyo naman, paano naman kakay ng Espiritu Santo? No? Hindi naman nagkatawang tao. Okay? So, hindi rin siya ina ng tatlong persona kasi lalabas, nauna pa siya sa tatlo. Ano siya? Ito. Kundi, ina ng ikalawang persona sapagkat si Kristo ay Diyos, matuwid lamang natawagan si Maria na ina ng Diyos, Theotokos, bearer of God. No? Yan ang salitang Greek, Theotokos, bearer of God. No? Tagapagdala ng Diyos. Bakit? Kasi may tumutol dito. May nagreklamo. Ang nagreklamo, si Nestorius, Bishop of Constantinople. Sabi ni Nestorius, sandali lang. Hindi pwede na si Virgin Mary ay maging, ay ipinanganak niya yung pagiging Diyos. No, mali yun. Ang pinanganak lamang ni Mama Mary ay si Kristong tao. Hindi yung Kristong Diyos. Lumalabas ngayon kay Nestorio, dalawa yung persona. Sabi niya, sandali lang. Hindi pwedeng tawagin si Mama Mary na Theotokos. Ang tawag lamang sa kanya ay Christotokos. Dinala niya lamang yung pagiging tao ni Kristo. Ang ipinanganak niya yung Kristong tao, hindi yung Kristong Diyos. Yun ang sabi. Ngayon, kung yun ang paniniwalaan kay Nestorio lumalabas, merong dalawang persona si Kristo.
isang personang Diyos at isang personang tao. Hindi katanggap-tanggap yon. Mali yun. Sapagkat, isa lang ang Kristo. Hindi dalawa. Ang tawag natin doon ay, ano tawag natin doon? Sino nakakaalam? Tinuro ko na yan. Dinahabi ko na yan. Kaya, nag-usap-usap sila. Anong sagot natin? Sabi ng simbahan. Sabi ng simbahan, may tumututol. Merong hindi pumapayag na si Birheng Maria ay Theotokos. Ang sabi nila, ang pinagbuntis at ang dinala lamang ni Birheng Maria ay yung pagiging tao ni Kristo. Kaya dalawa ang Kristo. Isang Kristong tao at isang Kristong Diyos. Malabas yung tao nandoon, yung Diyos nandito. Yung dalawa yung Kristo. Tumutol yung simbahan. Ano sabi ng simbahan? Pinag-aralan ito ng inang simbahan. Kaya sa pag-aaral nila, anong lumabas sa pag-aaral nila? Ito po ay nangyari sa konsilyo ng Efeso noong taong 431 AD. No? Sa Council of Ephesus, pinag-usapan nila. Pag-usapan nga natin. Ipahayag natin sa sangkatauhan kung ano si Kristo. Ito. Sa Catechism of the Catholic Church, number 466, ito ang lumabas. Sabi ron, si Maria ay lubusang naging ina ng Diyos sa pamamagitan ng paglilihim niya sa kanyang sinapupunan sa anak ng Diyos. Ina ng Diyos, hindi nagmula sa Kanya ang pagka-Diyos ng Berbo, kundi sa Kanya nagbuhat ang katawang banal na may isip na umanib sa persona ng Berbo. Sumanib, sumama, nakiisa. Yun ang ibig sabihin, ano? Kaya, sinasabing ang Berbo ay sumilang ayon sa laman. Kanya nga, nagkatawang tao, yung Diyos, no? Yun ang sinasabi ng Council of Ephesus, no? Ngayon, ito po ay niratifika. Pinagtibay pa, no? Yung Council of Ephesus, pinagtibay pa nila. Saan? Ito, sa Council of Chalcedon, 451 AD, muli nila itong niratifika. Ibig sabihin ng niratifika, pinagtibay. Matibay na, pinagtibay pa, no? Ano sabi? Ito sabi, sa Catechism of the Catholic Church, 467, buong kaisahan, sabi ng simbahan, buong kaisahan namin itinuturo. Tandaan nyo ito, mga kapatid kay Kristo. The Church, when it comes to faith and doctrine, never commit mistake. Hindi magkakamali. Pag ang simbahan ay dumidipina ng moral at pananampalataya. Bakit? Sapagkat ipinangako yan ng banal na Espiritu Santo. No? Sabi ng Panginoong Hesus, isusugo sa inyo ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo, magpapaalala ng mga bagay na dapat ninyong gagawin. Kaya hindi nagkakamali ang simbahan pagdating sa pagdipina ng faith at moral. Pero pagdating sa pagkakasala, ay bahala sila. Hindi yun ang sinasabi. Kaya may mga kaparian tayo na pagdating sa misa, ang oras sila'y tumayo, tama yung kanilang sinasabi. No? Pero pagdating sa personal nilang buhay, bahala sila sa Panginoon. Ganun lang yun. Okay? Sabi ng Council of Chalcedon, 451 AD, ayon sa ating Catechism of the Catholic Church, anong sabi ran? Buong kaisahan namin itinuturo na dapat sampalatayanan ang kaisa-isang anak at Panginoong Hesukristo ganap sa pagka-Diyos. Nakita nyo ganap sa pagka-Diyos at ganap sa pagkatao, totoong tao na may isip at katawan, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, kaisa natin sa pagkatao, katulad natin sa lahat ng bagay, maliban lamang sa kasalanan. Nakita nyo, magmula sa Ama. Nagmula sa Ama, proceeded from the Father, bago pa nagsimula ang panahon ayon sa pagka-Diyos. Diyos na siya, no?
at para sa ating kaligtasan ay pinanganak ng Birheng Maria. Nakita nyo, no? Liwanag yan. Ina ng Diyos ayon sa pagkatao. Dapat sampalatayanan na sa iisang Kristong Panginoon, sa isang anak ay may dalawang kalikasan, hindi dalawang persona. Hindi itinuturo ng simbahan na dalawa ang persona, kundi dalawa ang kalikasan sa isang persona. Yun ang aral ng simbahan. Kaya pinutulan yung kay Nestorius. Tuloy. Magkasama, magkaugnay, magkaisa sa isang persona, ang pagkakaiba sa kalikasan ay hindi napapawi sa kanilang pagsanib, kundi nananatili ang mga katangian ng bawat isa at nananahan sa iisang persona. Ibig sabihin, the person of our Lord Jesus Christ, no, the second person, ay merong dalawang kalikasan. Hindi po pwede yung dalawa ang persona. Isang persona na merong dalawang kalikasan. Yan ang ibig sabihin. Ang tawag natin dyan ay, hypostatic union. Okay, ito. Pag sinabi natin ina ng Diyos, sa totoo, hindi po si Virgin Mary yung binibigyang patungkol dito. Sino? Si Kristo. Si Kristo. Binibigyang bingin ng simbahan kung bakit si Mama Mary ay ina ng Diyos dahil yung kanyang isinilang ay Diyos. Ito ang ibig sabihin nun. Kaya tinatawag natin itong hypostatic union, the union of two nature in one person. Pagsasanig ng dalawang kalikasan sa isang persona. Yun ang ibig sabihin nun. No? Kaya, kalikasan ni Kristo, hypostatic union. The union of two nature in one person, kalikasang Diyos at kalikasang tao. Sinyer ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng kalikasan, di ba? Ano yung sinabi kong kalikasan? Yun yung kakanyahan natin. Yun yung nasa atin na. No? Kasi tayo tao, ano yung nangyayari sa atin? Tayo yung nasasaktan. Kasi tao tayo eh. No? Tayo yung nagugutom. Tao tayo. Tayo ay maraming klase. Nagkakasakit tayo kasi tao tayo. No? Yun ang ibig sabihin ng kalikasan natin. Kalikasan natin yon. Si Kristo, ganun din. Napagod siya. Nauhaw. Ano pa? Lumuha. Nasasaktan. Bakit? Kasi meron siyang kalikasang tao. Pero meron bang kalikasan ang Panginoong Jesucristo na wala tayo? Ano yun? Yun yung kalikasang Diyos. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kayo ba, nasubukan nyo ng bumuhay ng patay? Hindi nga. Sino sa inyo ang nagsabi na, patay yung ating mabuhay ka! Akala na walang ganon. Wala, no? Bakit? Hindi natin kalikasan yun. Okay? Pero si Kristo, dahil siya ay Diyos na gagawa niyang bumuhay ng patay. Kasi kalikasan niya ang pagiging Diyos. Nung malakas ang hangin, bumabagyo, natakot yung mga apostol, Panginoon, tayo po'y mamamatay, malulubog tayo. Anong sabi ni Kristo? Pinahinto ang hangin, huminto. Bakit? Kasi kalikasan niya bilang Diyos. Makita nyo, di ba? Kaya, ang tawag natin ay hypostatic union, hindi pwedeng paghiwalayin. Yun ang ibig sabihin, no? Okay. Anyway, ito po, natalakay ko na sa inyo, no? Sa Pilipos 2:6-8, ito yung batayan natin. Yung kalikasang Diyos at kalikasang tao. Sabi niya sa Pilipos 2:6-8, kahit siya ay Diyos, yun ang talata, ha? Sabi kay Kristo, kahit siya ay Diyos. Ito, hindi tinatanggap ng mga UNC. Kaya nalulungkot ako sa kanila, no? Di ba yung layunin ng UNC? Di ba yan natalakay ko na nakaraan. Meron talagang lilitaw ng mga bulaang propeta at marami silang nailigaw. Okay. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito, namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang isang tao, siyang tulad ng isang karaniwang tao, namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad